Dinaya na sa finals, dinaya pa sa awarding ang UP. Ganyan nasaksihan ng mga fans matapos lumahok ng UP Fighting Maroons sa Invitational Basketball League sa Taiwan. At anak ng former Gilas head coach na si Josh Reyes, nanganganib ng posisyon sa Batang Gilas. Yan ang mga pag-uusapan natin yung mga brody. Unahin natin ang sa Batang Gilas. Matapos mawala sa Gilasin si Coach Chot Reyes, marami ding naghahangad ang mapalis sa pwesto ang junior nito na ngayon head coach ng National Youth Team ng Pilipinas na si Josh Reyes. 2018 unang nahawakan ni Josh ang Batang Gilas Under 18. Batch yan nila Kai Soto, AJ Edu, Carl Tamayo, David Ildefonso, Adal Panopio at marami pang iba. Generational talent na may tuturing ang lineup na yan. Kumpleto Ricardo talaga, may point guard, slasher, shooter, wingers, traditional at modern bigs. Kaya napagtakpan niya ng hindi gaanong solidong sistema ng mga Reyes para sa mga Batang Gilas. Nagtapos sa 4th place ang Pilipinas at natalo sa knockout game kontra China. Nakakagulat lang dahil tinalo sila ng 7 player ng China. Tama mga brody, dahil 7 players lang ang ginamit ng China sa mga oras na yon. Though inalat din naman kasi talaga tayo sa shooting nun. Pero dahil na rin siguro hindi napapaikot ang tama yung bola. Meron lang kasi tayong 7 total of assists sa larong yan. At nag-average lang ang Pilipinas sa 14 assists per game. Pero gayon pa man, lumusot pa rin ang Pilipinas patungong Under 19 World Cup. Dito hindi na si Josh Reyes ang nagmando para sa team. After ng pandemic, muling nahawakan ni Josh Reyes ang Under 18 sa taong 2022. Sa batch naman nila Mason Amos, Jared Bahia at ibaba. Hindi kasing lakas at tangkad ng batch nila Soto pero hindi rin naman sobrang hina para pumatak sa 7th place sa buong Under 18. At ngayon hetong at muling nahawakan ni Josh Reyes ang Batang Gilas Under 18. Pero sorry to say mukhang mas mahina ng 2 ulit to kumpara sa 2022. Bukod sa skills at height, hindi pa sila natutulungan ng kanilang sistema para mas maging solidong koponan. Kaya ayon kay Snow Badwa, malapit na mapalitan si Josh Reyes sa Batang Gilas. Yan ay kung hindi pa rin maganda ang magiging resulta ng Under 18 ngayon. Last evaluation na daw kasi mga brody para sa Junior Reyes. At mukhang pinakikinggan na talaga ng SBP ang mga hiling ng mga Gilas fans. Pero hindi naman daw kasi basta-basta pwedeng tanggalin at palitan si Reyes. Kailangan itong dumaan sa proseso at kung mapatunayan na wala sa magandang kamay ang ating national team, saka magkakaroon ng pagbabago. Kaya naman hindi natanggal si Josh ngayon sa Under 18 despite na dinurug-durug lang ang Pilipinas sa Under 17 World Cup. Dahil yan sa magandang pinakita nito noong Under 16. Swerte na lang niya dahil hindi rin ganong kalakas at katatangkad ang lineup ng Japan noon at nagpapasok ang mga tira sa Beyond the Arc ni Ludovic sa final quarter. Pero yun nga sabi ng source ng Spin.ph, may nangyaring changes sa men's team kaya hindi imposible na may changes din sa youth team. Para naman sa kabilang dako ng ating video, itinanghal na champion ng UP Fighting Maroons sa kakatapos lang ng Yangming Basketball Invitational Tournament na ginanap sa Taiwan. 7-0 ang kartada dito ng UP. Hindi kinain ng mga Taiwanese ang UP kahit na dalawa ang import, college team, selection under 22 at miski pro team. Hindi nakalusot sa talented na lineup at sistema ng Maroons. Fast forward tayo mga brody. Sa mga nakapanood ng live sa finals, kita naman na may kakaibang tawagan ang nangyari sa laban. Hindi naman garapala pero talagang maninipis ang tawag minsan. Kaya hindi rin magawang makalayo talaga ng UP sa 3-3 na standing ng kalaban. Bandang huli tinalo pa rin naman ng UP ang Bank of Taiwan na pro team. Kahit wala ang mga key players nila na si Francis Lopez, Quentin Milero Brown at pati na rin si JD Kagulangan. Pero heto pa ang nakakagulat mga brody. Wala ni isang nakuha mula sa UP para sa individual award ng tournament. Mythical 5 at MVP wala ni isa. Hindi natin sigurado ang mismong average ng bawat player sa UP. Pero para sa akin sa tingin ko si Kagulangan at Lopez ang may pinaka-consistent na performance sa buong tournament. Especially talaga si JD. Lalo na't sila ang champion, di ba? Kahit sana sa best 5 nila kung tawagin ng Mythical 5 sa atin, ay may nakapasok man lang mula sa UP. Ganyan-ganyan din ang nangyari noon sa Jones Cup na kahit strong group ang nag-champion, mas madami pa ang pumasok sa second place kaysa sa first place. Mas maiintindihan pa sana natin kung isa sa third at tig-dalawa sa second at place, di ba? At sa hindi magandang officiating ng tournament para sa mga kababayan natin, mismong ilan sa mga Taiwanese fans ay hindi nagustuhan ng ginawa ng tournament para sa guest team na UP. Ito ang ilan sa mga komento ng Taiwanese fans. Itatranslate na natin sa English. Napalol na lang ang isang to nang malaman niyang walang best 5 o MVP mula sa champion. Meron din nagsabing Indonesia at Malaysian team na lang ang imbitahin kung ayaw nilang matalo sa home court. Tinawag pa nitong basura ang asosasyon ng Taiwan Basketball. Paalala mga tunay na Taiwanese to mga brody Chinek natin ang mga profile nila isa-isa at hindi rin sila mga dummy account.